Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes mga lodi. Medyo tinanghali na tayo, actually hapon na, no? Mag 1 p.m. na mga lods, no? Pero tuloy pa rin, mag-news tayo mga idol, kahit na medyo nahirapan ako maghanap ng news ngayong araw kasi mayroong nangyari na hindi ko maipaliwanag dito sa X. Mga idol, kanina na-access ko lang siya, biglang nagkaroon ng ganito. No, may mga news na nga ako kanina eh, kaya lang biglang lumabas to, hindi ko alam. So, sabi dito, some privacy-related extension may cause issues on x.com. Please disable them and try again. So, dinisable ko na yung mga extension ko kanina. Itong mga nandito sa taas, yung IDman, Ronin Wallet, tawag dito, MetaMask, at kung anik-anik pa, lahat nga dinisable ko eh. Pero wala pa din kahit pag nire-refresh ko. Ganun pa rin mga lodi. So, nahirapan ako maghanap ng news. Pero, syempre, di ako nahirap. Meron na ako mga news naka-reserve na eh. Kaya lang, ayun na, no, hindi na natin ma-access si X. So, ano kaya nangyari dito? Pero sa phone ko, accessible naman siya. Nagagamit ko siya sa phone eh. Nakakapag-browse ako sa phone. Dito lang talaga sa browser, ganito yung lumalabas. Di ko alam kung bakit, mga idol, no. So, pero syempre, mag-news pa rin tayo ng malupit, mga idol, no. So, let's go na. Let's get it on. Let's get it on, mga lods, no? So ngayon sa day natin mga lodi, ganito ang itsura. Pero napansin ko, no, dati kapag nagde-day ka tapos sa hours, may kita mo agad yung pagkakaiba. Pero ngayon parehas silang red. Dati kasi pag pinindot mo yung weeks, green na eh. 'Di ba? Pero ngayon pag pinindot ko yung weeks, boom, mas pulang-pula pa mga lodi. 'Di ba? Pag nilalayo mo, dapat medyo pataas na tayo nun, zoom out nga eh. 'Di ba? Pag sini-zoom out mo, medyo uptrend tayo pag zoom out eh. Sa short term lang tayo medyo negative dapat. Pero ngayon sa week, pag zoom out nyo, kulay pulang-pula. Ganun din sa month, mas pulang-pula sa month. Ayan oh. Mga lodi, kita nyo, double digit halos lahat. Oh, Pi, XRP, Doge, Kronos, yung mga main character natin, Pitch AI, SHIB, puro mga double digit no sa month. So grabe. Grabe yung binagsak nung crash na yon. Yung naapektuhan na yung crash na nangyari nung nakaraang October 10. 'Di ba? Grabe yung drop na yon at talagang kinain yung mga ginain mo nung ilang buwan. Isang drop lang ubos pati pantubos ng release. 'Di ba? Ubos pati pantubos eh. Oh. So, ayan ang nangyari. So, ngayon, actually, kukwento ko lang sa inyo. Ito, may trade tayo ngayon. Ayan, long. Ito yung aking stop loss. Actually, sa record ko kayo, unang record ko, doon ko sinabi to. Kaya lang, nagka-leche-leche unang video ko, so inulit ko. So, ito, position natin na ngayon. No? Kasi sabi ko nga kanina, babawi tayo ngayon. Kasi kagabi, dahil sa tigas ng kukote ko rin, mga idol, dahil alam nyo naman, medyo naginom kami kagabi, birthday ng aking brad, no? Nag-trade ako. Hindi ko maiwasan. Sabi ko gusto ko mag-trade, nakakita ako ng position, mga idol. No, nakita ko yung drop na ganito, ayun yung ganyang drop oh. Yung kunyari hindi pa napiprint yung hindi pa napiprint yung green. No, ayan. Ito pa lang yung napiprint. Ayan. So ganyan pa lang pagbagsak dito, uy, po-position ako ng long. O di nag-position ako ng long. Uy, profit na boy. Dito, profit na ako. Tapos doon, chat na, kwentuhan. Maya pagtingin ko, ching! May tumunog. Sabi ko, tinamaan yung stop loss ko. Pagtingin ko, babagsak na. Sabi ko, what? Nakita ko kanina, di ba? Akala ko panalo na eh. Sabi ko, talaga, yan malas. Bawi. Dito naman ulit ako, dito. And then, ching! Tayo tutunog. Sabi ko, ayoko na. Siguro ang nangyari talo sa akin kagabi, siguro mga nasa 40 USDT rin. Kaya nga sabi ko, pero kasi hindi talaga ako kumbaga nagiinom kasi ako noon eh. Dapat talaga hindi ako nagpi-trade pag ganoon eh. Pero ngayon, sabi ko nga babawi ako ngayon. Sabi ko. So, ang nakita ko kanina, mga idol, habang tinitignan ko to, Ethereum 4,000, no? Nagbumaba siya ng 4,000, nag 499,999 ganyan. So ayan, para ay 399999 ganyan. So ayan, nakita ko, oy, psychological number to, baka sa 4,000 o sa 399 something mag-bounce na siya. Ganun din sa BTC, yung 110, baka mag-bounce siya dito. Tapos sa XRP naman 2.4 dito banda. Ayan kaya nga dyan yung stop loss ko eh.
Inaasahan ko na dyan siya magbabounce. Pero kung hindi, tatamaan niya to, chiching na naman tayo. Chiching! Ang magkano pa margin ko? $59 kasi pero 60 yan eh, 61 yan. So may bayad kasi. Oh, yan. So, pag tinamaan to, talo tayo ng magkano stop loss ko? $9. So, $9 tayo. Talo tayo ng $9. Kapag tinalo tayo niyan, so ibig sabihin nandito na siya, pwede na akong pumosisyon pa ulit dito. Yun ang plano ko dyan, mga idol. So, hintayin natin. Pag may narinig kayong ching, ibig sabihin tinamaan yung $9 natin na stop loss, mga idol, no? Pero pag wala pa, buhay pa, survivor. Survivor yan. No? So, ayan, game. Mag-news na tayo kahit wala tayong news sa X, mga idol, no? Punta muna tayo dito, mga lodi, no? So, grabe ngayon, no? Lahat na merong pa-poll. Parang poll. So, nagkaroon ng ano rito, dito yung sa EveryX, mga lodi. Sabi dito, Will Saldico return to the Philippines by November 1? Ayan yung sinabi nila, no? So, the sentiment is in. On the prediction market platform EveryX, over 60% of users are wagering that he will not return to the country by the deadline. This follows his absence at the ICI hearing earlier this week. When this was previously shared, the yes and no are almost even. So, nung unang labas niyan, mga lodi, halos even pa siya, no? Kumbaga, patas lang. Merong yes, merong no, halos hindi nagkakalayo. Ayun yun, almost even. This is a real-time example of how prediction markets are used to quantify public sentiment on a major current events. So, nung tumagal na, umangat na yung kulay green, which is yung no. No yung medyo maraming boto, 'di ba? So, sabi nga rito 60%, mga idol. So, ako naman kung tatanungin niyo kung babalik pa yan si Saldico, hindi na yan babalik, mga idol. Sabi nga ni Kiko Barsaga, 'di ba? Sa sobrang dami ng pera niya, baka nakabili na ng ibang pamilya yan doon kung nasan man siya ngayon. 'Di ba? So, isa siya sa mga main pieces para mabuo yung puzzle, para makasuhan lahat ng mga nasa taas. 'Di ba? Nasa taas na mananagot. Kaya mas mabuti pang wala siya para hindi mahirapan o hindi malutas yung kaso na yun, o makakadagdag pa sa pahirap yun sa investigasyon. Parang ganun yan, mga idol, no? Sa dami ng pera nila, kaya nila lahat gawin. Ako, nakakalungkot man, pero ang opinion ko dyan, walang makukulong, mga lodi. Tandaan nyo, panahon pa lang nung mga halos black and white pa yung mga palabas na action movie. sila tawag dito, sila Rudy Fernandez, sila Bong Revilla, sila Philip Salvador pa yung mga bida, Cesar Montano sa mga action movie. Ano ba tawag nila sa mga congressman sa palabas na yun? Di ba buhaya? Mga buhaya, di ba ganun yan? Kaya matagal na. Baby pa ako, mga lodi, buhaya na tawag sa mga politiko na congressman, mayor, tawag dito yung mga ganyan. Gobernur. 'Di ba? Pero meron bang nakulong? Siguro sa tinagal ng panahon, meron siguro mga isa dalawa, no? Hindi ako sure pero wala pa akong nakikita na mga lodi na talagang na mainstream media na si ganito nakulong dahil sa korupsyon, ganyan. Si Erap, hindi sana si Jinggoy din, di ba? Pero wala din na dismiss din 'di ba? Walang kumbaga hindi yung talagang nakikita mo na nagdusa. Walang ganun. Isipin nyo, ang tagal ng buhaya tawag sa kanila, di ba? Tas, sa Pilipinas lang yan, mga idol, no? So, yung batas dito sa Pilipinas sa atin pagdating sa korupsyon, medyo mahinang nila lang. Di ba? So, ako sa tingin ko, hindi na yan babalik, mga idol, kahit kailan. Siguro, pag bumalik man yan, ilang presidente na nagdaan, hindi na siya, nakalimutan na siya. Mga idol. Ganun. Sa tingin ko lang yun, pwedeng mali ako, baka bukas bumalik na yan, Pero sa tingin ko hindi yan babalik kasi siya yung parang isa sa mga final piece, no, ng puzzle na magkukulong sa mga matataas na tao, 'di ba? Yun lang yung sa akin diyan, mga idol, di ba? Pero ang pinaka-point ko dito, nagkakaroon na ng poll lahat halos, pati yung mga ganitong issue nilalagyan na nila. 'Di ba? Ito isa pa to, mga idol, dahil nga sa ganyan, di ba? Isipin nyo, nanalo siya ng $500, no? A trader won after Jerome Powell cough
in last night speech. Parang pinagpustahan siya na, pustahan tayo. Uubo si Jerome Powell. Pupusta ko yung $500 ko, uubo si Jerome Powell, tapos sasabihin niya, pardon me, after niyang umubo. Ganun yung ganun yung pusta niya, di ba? Sabi dito, a trader won $500 after Jerome Powell coughed in last night speech. Ex-user prediction market trader bet on Calci on how Jerome Powell would say pardon during his speech. When Powell coughed, he said, "Pardon me," which triggered the win. Di ba? Panalo agad siya. Prediction markets have made headlines recently by appearing on the popular show South Park. Kalshi and Polymarket, a crypto-powered prediction market platform, have been valued at billions of dollars. Ayan. Learn more and prediction. Papanoorin lang natin to, mga Lodi, yung nangyari dito. Pardon me, was informed. Yes, let's go! Let's go! That's part of me locked! Triggered significant tightening and was. Pardon me, was informed. Yes, let's go! Lahat na pinupustahan no? Siguro kung buhay pa si Mike Enriquez, no? Pwede pustahan nyo na magsasabihin nyo, excuse me po, no? Pustahan tayo ngayong araw, mag-excuse me po si Mike. Grabe na yung nangyayari ngayon sa mga online, no? Lahat na ginagawa ng ng sugal mga idol Ano sa tingin nyo ba? Healthy ba yung ganyan? Kesa dun sa mga scatter. Sa scatter wala kang laban dun Dito may chance check natin. Uy, naku po. Oh no, grabe. Ibig sabihin yung Bitcoin, Ethereum talagang bumaba na siya. Oh my God. Nagbo-bounce ka ba dyan? Magbo-bounce ka ba dyan? Pwede ko pang ibaba. Hindi ko nababa yung stop loss ko. May kinig ako sa aking guts. Hindi kasi ako nakinig sa guts ko kanina. Sabi ko, baka mag-early position ako Pero pinindot ko pa rin yan na nga, nag-early position nga ako. Sayang talaga. Ang dami ko nang mali ngayong araw simula agabi Puro wrong mistake mga idol No? Check natin. Maririnig natin yung ching niyan habang nag-upload tayo. Baka magulat kayo abangan nyo na yung ching. Ayan. So, ito naman mga Lodi, big news to, mga idol, no? The US government's Bitcoin holding have surged, grabe to 36 billion after record DOJ seizure of nearly 130,000 Bitcoin from a massive crypto scam network. Grabe, nahuli. Alam nyo, dahil meron silang nahuling ganyan, hindi na nila kailangan bumili ng Bitcoin, yung US government, di ba? Hindi na nila kailangan kasi sa mga nahuhuli pa lang nila, ang dami na nilang Bitcoin na nakukuha. Pwede nila itong gawing Bitcoin reserve, yung mga nahuhuli nila na ito. Officials called it the largest forfeiture in Justice Department history. The case targets former Chinese national Zhen Xi. Sisi pa rin to, parang si Sisi. Ikaw ba yan, Sisi? Si Sisi yan hindi si Sisi ng Binance mga Lodis. Ano lang to, Zhen Xi lang, Zhen Xi. Accused of running a Cambodia-based syndicate behind online scams, money laundering, and forced labor operations that exploited thousands of victim. Parang pogo to, mga idol, no? Ito yun, parang pogo yan. Forced labor napanood nyo na ba yung No More Bet sa Netflix? Ganyan yung ginagawa nila dun. Nang-i-scam, tapos money laundering, nilalaban yung mga pera nila, di ba? Tapos forced labor, ayan, marami silang biktima. US and UK authorized have imposed sanction on 146 individuals and entities linked to the group, underscoring global efforts to crack down on transnational crypto crime. Diba? So, ang laking bagay niyan, mga Lodi, isipin nyo, meron palang mga group, no, o yung mismong scam, parang scam company, no, na mayroong hawak na 130,000 Bitcoin. Paldo ang US government, mga Lodi, nahuli nila yan. Diba? Kawawa naman si Sisi. Ayan. Hindi si Sisi ng Binance, si Chen Xi, no, na Chinese din, mga Lodi. Grabe, no. Ang daming nahuhuli ngayon, mga idol, no. Bukod diyan, meron pa nahuli dito. Ayan, no. US DOJ sees
15 billion naman. Ito ba to? 36 billion to eh. Ito naman, 15 billion in Bitcoin from global pig butchering scam. The US Department of Justice has confiscated 15 billion worth of Bitcoin tied to one of the largest crypto frauds in history. Operated from compounds in Cambodia din. Ito ba yun? Ba't magkaiba? Ito 15 billion, ito 36 billion. Sisisi rin to eh. Akala ko magkaibang news to. Kasi dito 36 billion eh. Dito naman 15 billion lang. Ano ba talaga? The scheme allegedly run by Prince Holding Group, ayun na nga si CZ, coerced victim worldwide into pay crypto investment platform resulting in a massive losses. CZ now faces wire fraud and money laundering charge in New York, carrying penalties of up to 40 years in prison. Nako, 40 years mga lodi. While the US Treasury has sanctioned the group for its roles sanction the group's role transitional cybercrime. Grabe, 15 billion pig butchering scam. Ang lupit nun Ito ba siya? Ba't magkaiba yung mukha? Parang dito tumanda siya. Money laundering, with potential penalties up to 40 years in prison. 40 years? Ang laki ng kalahati na ng buhay mo yun Doon ka natatanda, mga idol. Pero syempre magkakaroon pa ng mga pardon niya. Hindi pala. Parol. Ganun sa Pilipinas, parol So, grabe. Yan yung mga, meron pa dito asan na ba yung kay Zizi? $450 billion vanish in 7 minutes after Trump's cooking oil threat on October 14, 2025. The US stock market briefly lost $450 billion in value within 7 minutes after Trump said his administration might terminate businesses with China having to do with cooking oil and other elements of trade. Official na po mga idol na in-announce ni Trump na Trump and China meron silang tariff war, mga idol in-announce na ni Trump yan. The remark aimed at Beijing refusal to buy US soybeans sparked panic over escalating US-China trade tensions, triggering a wave of algorithmic sell-offs. Although the Dow later recovered to those 200 points higher following talk of a potential Trump-Xi meeting, the flash sell-off underscored how volatile market remained to political headlines, especially when tied to the trade policy. So parang sinasabi dito na sa mga news talaga naapektuhan yung crypto, mga idol tulad niyan, 'di ba? Mga away-away. Grabe to mga idol, humalik sa guhit. Kumis. Tangina mo, di natamaan. Kumis Oy, mangat ka na. Bibiro ka lang Hindi ka naman wrong position right position ka, binibiro ka lang. Kumangat ka na, boy. Yan. Sige na, go. Go na, bebe. Go na. Huwag na magtampo. Di ba? Tapos, syempre, yung Binance, mainit pa rin ngayon, mga lods, Alam nyo naman yung nangyari sa kanila. Nasaan na? Ayan, ito. Binance, yung 300 million reimbursement nila, mga lodi. Sabi ko nga kahapon, napakaliit lang yan compare sa 19 billion na natalo. O kung gaano man kalaki yung kinita nila. Sabihin natin hindi 19 billion kasi hindi lang naman sa Binance yun Sabihin na natin nasa 5 billion lang o 3 billion. yung 300 million wala pa to. Walang-wala, alikabok lang sa kinikita ng Binance yan, mga lodi. The move marks one of the largest user compensation program in crypto history. Although tama naman yun, ito yung pinakamalaki. Coming at a time when regulators are closely watching major exchange risk practices. For some, it's a rare moment of a good news in a year filled with margin calls the market chaos. So ayan mga lodi pero yung pagbagsak ng market na yon, sabi nga nila ang natalo doon is yung mga leverage trader. Pero yung mga spot trader wala yun.
No, tsaka yung mga lalo na yung mga nag-aabang ng drop, masayang-masaya. Di ba? Nakakabili sila ngayon ng murang crypto nila na gusto nilang coins. Di ba? Pero yung mga talagang natalo ay yung mga sugalord. Mga lodi tulad natin na nagtitrade, no? Ayan. At dahil nga sa mga bad news ngayon, mga idol, bukod sa walang X na ako makitang hindi ako mapasok sa X. Meron tayong isang good news mga lodi ngayong October. Wala na ba kayong pag-asa sa October? Mga lods, no? Kumbaga, iniisip nyo na ba na wala na, October na ba to? Halos nasa kalahati na tayo ng October eh. October 16 na ngayon mga lodi. So half na tayo. The first half of October is naging October, no? Totoo 'yan, mga lodi. Grabe yung nangyari, history. Yung nangyari sa October 10 na sobrang bagsak, no? Talagang ang dami. 19 billion yung kinain. Mga lodi, history na yun at nangyari yun sa buwan ng October. Sa kalahati ng October. Ngayon, ang aabangan natin sa other kalahati ng October magtutuloy-tuloy ba na pagbagsak ng market o hindi magpapatalim yung October sa October? Sino magwawagi mga idol, no? October o October? No? Ngayon, lamang yung October kasi talagang bagsak yung market, no? Sila yung nagwawagi ngayon. So, sa tingin nyo ba medyo may chance o ano ba yung mga reason para sakaling mag-up yung market ngayong October? So, ito lang yung isang siguro magiging reason, no? October hopes rest on Fed cuts, ETF flows and a tech comeback, no? Ito naniniwala ako dito mga lodi. Sa mga last week ng October mga lodi, o mag-umpisa tayo sa October 18, ayun yung start hanggang October 20, deadline ng ibang mga nag-apply ng ETF, mga idol, no? So ayun yung hope natin, ayun yung hope ko na magkaroon pa rin ng chance ngayong October na panindigan niyo yung pagiging October niya, no? October hopes rest on Fed cuts, ETF flows and tech comeback. Bitcoin down 4.3% so far in October, still carries October optimism because historically the month has averaged 20% gains, median 15%, and traders are watching Fed rate cuts odds, BTC ETF inflows, and US tech stocks for a catalyst, no? Isa pa yan. CME FedWatch currently price a 96.7 chance of a 25 basis rate cut, no? Sa October 29 to kasi mga lodi, no, yung rate cut. While spot Bitcoin ETF pulled nearly 5 billion in net inflows in the first 2 weeks of October, and institutional holding have climbed significantly. In the Nasdaq and other major US equities sustain a recovery alongside easier monetary policy. The combo could reignite Bitcoin's October rally. No, medyo marami kasing magiging pwedeng catalyst ngayon, no? Isa yung ETF yung ETF, no, na maaprubahan, tapos yung rate cut, isa pa yun. Stay sharp and trade confidently on Moneybees. So ayan, nag-promote na siya, so wag na yan mga lods. Pero ito yung parang hindi ako nawawalan ng pag-asa sa October kasi meron pa tayong mga catalyst ngayon na paparating, mga idol, no? Bukod sa rate cut, yung mga ETF natin October, yung iba deadline nun is October, no? October 18 to 20, basta October hanggang November 14 yun yung mga ETF na yun Pero once na maaprobahan yan, hindi man na ma-affect agad yan hanggat di pa nagtitrade, good news na kasi yun, no? Kumbaga goods na to, ibig sabihin alam na agad na for long term maapektuhan yung mga coins na naipasa yung ETF, mga lodi, o naaprubahan yung ETF. So para sa akin October goods pa rin. Para sa akin nga samantalahin natin yung gantong pagbagsak sa akin lang yun So binibiro ko lang na samantalahin. Ito naman bakit ka na boy? Grabe ka naman Biniro lang na sinabi ko samantalahin Naka-short ako nakalong ako Yung naka-short ako pwede ayan. Pero sa akin yung mga yun ngayon na bagsak ng market, once na lumipad na yan,
balikan nyo lang ng mga ilang araw, isipin natin, uy, grabe dati. Nung parang last week lang, nasa 2.4 yung XRP, ngayon iba na, di ba? Parang last week lang, nasa under 4,000 yung Ethereum, pero ngayon, tignan mo, ganoon na yung mga masasabi natin dyan. Diba? Parang last week lang, nasa 110,000 yung Bitcoin, pero ngayon, tignan mo, halos 100, 30 something, 40. Ganun na yung masasabi natin. Di ba? Kaya ako, although sabi nga nila, buy the dip with what? With what no? So, kumukuha lang ako ng pambodega ko sa pang-trade ko, sa mga panalo ko sa trade. Once na natatalo ako sa trade, wala tayong pambodega. Ganun lang, hindi man ako nagmamagic eh. Hindi ko naman minamagic yung pera pang invest dito. 'Di ba? So, ako kasi ini-enjoy ko lang yung trading, no? Dahil maliliit-liit lang naman, no? 59 USDT pinang-trade natin. Actually 100 yan natalo ko kagabi. So, ngayon, ayun na lang, no? 100 plus yan eh. So, ayun na. Pero, hindi ako papayag mga idol, no? Medyo tatry natin makabawi ngayong araw. No? Sinamantala lang ako ng market kasi nakainom ako kagabi. Kayo mga idol, ano masabi nyo ngayon? For unang-una, ang dami na lahat nagkakaroon na ng poll, no? May pinagpupustahan na pati yung pag-ubo ni pati yung pag-ubo ni Jerome Powell. Meron ng pusta. 'Di ba? So ano na kaya, no? Ako mas gusto ko yung mga ganitong betting moment kaysa sa mga pindot ka ng pindot tapos para sa scatter, di ba? Computer yung kalaban mo doon sila nagdi-decide, no? Dito kasi may chance ka talaga kasi hindi makokontrol Hindi makokontrol yung pwedeng gawin ng tao pinupustahan nyo o pinagpupustahan nyo. Pero ito si Saldi ko, matik na yan, hindi na yan babalik. Sa akin pero kung bumalik man siya, edi goods, yari siya pag bumalik siya. Diba? Oh, yun, grabe yung news natin. Mamaya check ko nga, ayusin ko. May nangyari na ba sa inyo to mga idol? Yung nagiging ganito yung application ng X, mga Lodi. Sa mga idol natin dyan na nag-PC browser. Kasi sa cellphone ko, goods naman siya Dito lang sa browser ayaw Inano ko na nga yung aking mga extension mo. Ito, tinanggal ko na yan lahat. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Mas punta tayo dito. Ayaw pa din. Wala pa din talaga, mga lods, no? So, ayun. Grabe. Sobrang natin ngayon, solid ng news. At, ayan pawakit na yan. Sa tingin ko, pakit na to. Mga lods, no? So, kita-kits tayo mamayang gabi. Mamayang gabi, basa ako ng mga comment nyo, mga idol, no? Basa tayo ng comment nyo. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin, mga Lodi. Pa-like lang naman, mga Lods, no? Libre lang yung like, no? Kung pag-click nyo pa lang ng video, like nyo na. Napaka-solid nun. Siyempre, comment kayo para mabasa natin mamaya. And kung wala pa kayong crypto exchange, mga idol, check nyo yung link dyan sa description natin. Mga Lodi, malupit ang mga bonus and discounts dyan, mga idol. Check nyo rin yung mga link dyan. Maraming makakatulong sa inyo. So, salamat sa lahat. Kita-kits, maraming salamat sa inyo at What's up? Subscribe to Clavy TV, subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, if you don't subscribe to me, oh, no, not that guy. I became that guy. Dito? So, yeah. Mm. So, peace!